Praise the Lord, no? Nataranta tuloy si Brother Barry, hindi niya maririnig kapag... Amen. So, praise the Lord, no? Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi akala ko hindi ko na ito may papatuloy. Tatawag na sana ako na rescue kay Pastor Ricky na iaano ko muna. Kasi right after nun, halos isang buwan akong nahirapan huminga. So nagpapasalamat ako sa Diyos. Tunay nga na alam natin na ang battle is real. No? Totoo yun, mga kapatid. So, nakakatuwa kanina nung presider natin, no? Which is nakita mo nung pagkilos talaga ng Lord sa bawat isa, kung ano talaga ang dinidil ng Lord sa church is nung holiness, no? Hindi lang tayo nung mga napapakinggan natin is papasok, lalabas sa kabila. So ito nung naging mabigat Kung natatandaan nyo nung nakaraan sa Pergamum, ang bigat nun. Pero alam ko na kumikilos yun sa atin. So itong buong Revelation, mga kapatid, nakita natin nung simplicity niya Simplicity, easy to understand na words na ginamit ng Lord, no? Pero napaka-profound niya. Malalim siya. In a way na tatamaan kasi tayo. Nagre-react tayo kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, no? Totoo yun. Kasi nga, nung sa Pergamum lang, nung title na binigay natin Panginoon, His words like a two-edged sword. Susugat talaga yun, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Susugat siya. At nung sugat na yon, dalawa lang ang responses nun. It's either magsasubmit tayo sa Kanya, magbabow down tayo, hingi ng tawad, or either tayo ay mag-walk out at magkakaroon ng galit. So, nung pag-aaral na ito, mga kapatid, is madali na mahirap. Madali kasi sasabihin ko lang nung pinapasabi natin Panginoon. Just like si John. Nung sinulat na itong Revelation, hindi ito Revelation ni Apostle John. Revelation to ni Jesus Christ na dinikta niya kay Apostle John doon sa island of Patmos. Yun lang ang sinasabi ni Kristo at siya namang sinusulat ni Apostle John. So, ini ko lang sa inyo nung pangunawa, nung seriousness ng ating pakikinig, no? Dahil ang Diyos talaga banal siya, no? Talagang yun ang dinidil dito sa Gumin, nung reverence ng Lord sa Lord at the same time nung holiness at nung ating paglilingkod sa Kanya. So before that, shall we pray? Shall we bow down our heads and close our eyes? Father God, we glorify you. We worship you. Be exalted, O God. Hallelujah. Touch our hearts, Lord. Our lives, our mind. Hawakan mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami. Ito ang panahon, Panginoon, na we must be extreme in our faith, Lord. We must draw between the line. We must draw the line, Panginoon, kung saan talaga kami. Sa iyo ba kami o sa mundo, Panginoon? Tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi po namin ito kaya. Alam namin ang aming kahinaan. Alam mo yun, Panginoon, wala kaming may tatago sa iyo, O Diyos. You search everything in us, Lord. We are laid bare, Panginoon, sa iyong harapan. Pero salamat dahil mahabagin ka, Panginoon, dahil tinubos mo kami ng iyong banal na dugo. Sinend mo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, para pagbayaran ang aming mga kasalanan. So that we are be at right peace with you, Panginoon. Meron kaming kapayapaan at maayos na aming standing sa iyo, Panginoon, because of what Jesus Christ has done.
doon sa cross, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, isa lang aming motibo, Panginoon, ang papurihan ka, makinig, sumunod, magpasakop, Panginoon. Lord, alam mo ang struggle ko, Panginoon. Alam mo ang nilalaman ng aking puso, ng aking isipan. Maging ang bawat isa, Lord. Itago mo ako sa iyong likuran, naway ang salita mo lamang aming panghawakan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, hayaan mong Santong Espiritu mo, Lord, ang siyang magturo sa amin, magbigay ng pangunawa sa iyong salita na kung saan sumusugat ito, Panginoon. At alam po namin, lahat ng ito gagawin namin for your glory at para sa aming kabutihan. Lord, again, protect our family back in the Philippines, Panginoon. Protect them, O God, in Jesus' name. Amen. Ang nakaraan ng title natin was the Compromising Church, no? Ngayon, The Corrupt Church, no? Etong title na to, hindi ko to ginagawa, no? Kasi may sinusundan ako, no? Kagaya na ulit ko, nung mga title ito nung condition ng church, kung ano ba talaga ang sitwasyon ng church. Nung nakaraan, compromising church, nakita natin kung paano Pergamum nag-compromise. So ito parang continuation lang to ng pinag-aralan natin sa Pergamum. Kaya mabigat ito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, may pagkakataon na ilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi ka komportable. Nilagay ako Diyos doon ngayon. Nilagay niya ako sa kung saan nakatayo ako ngayon dito kung bakit ko tinanggap ang pagtuturo. Marami akong binasihan. Hindi ko to kailangang depensahan kasi Diyos naman ang magdidepensa sa atin. Pero kagaya sinabi ko, nasa sitwasyon ako na hindi ako komportable kasi lahat ng sasabihin ko, maaaring mag-backfire lang sa akin. No? Kagaya sinasabi ko, ako ang unang tatamaan, ang mga nakatayo dito, siya ang unang tatamaan. No? Kaya nga, napakabuti ng Lord, by His grace, no, ina-allow niya ng mga ganitong pagkakataon na pag-aralan natin ang kanyang salita. So itong The Corrupt Church, no, ito ang title ngayon natin sa ating pang-apat na ito, mga kapatid. No? So malapit na tayo matapos. Series ito, 7, no? Naghanap ako sana kung mayroon tayong nung PowerPoint sana, may pakita natin nung map. Ang ganda kasi. So may kita natin nung pagkakalatag, no, from island of Patmos, itong 7 na to magkakasunod yan, pag ganun siya paikot. Una nung Smyrna, kaya siya nung nasa Postal Road, siya nung una. So nasa pang-apat na tayo, Thyatira, or mahirap kasi bigatin, Thyatira, ano bang pronunciation talaga nito? Thyatira, no? Mahirap siyang i-pronounce eh. Pero anyway, hayaan natin kung anong nais ng Lord, no? Thyatira. So, konting background lang, no, ng Thyatira. So, itong Thyatira, ito nung pinaka-least significant dito sa 7. List siya kasi siya nung pinaka-maliit lang na bayan, no? Dito sa provinces ng Rome, dito sa Asia Minor. So sa mga ngayon pa nakakarinig, no, Asia Minor, ito nung modern day Turkey ngayon. Na Muslim na siya ngayon. Nakakapagtaka kasi during the 1st century, nag-flourish ng Christianity dito. So dito natayo ng 7 churches na to. Although marami pa dito, hindi lang 7 eh. Pero ito binigay ng Lord for the purpose of completeness. Kasi pag sinabi natin 7, completeness yun eh. So literal ito na nag-exist na church noon. 7 siya, literal siya. So yun ang sinulatan ng ating Panginoon. Inisa-isa yon at tinawag ng mga pastor at doon binigay ni Jesus Christ kay Apostle John, the last living apostle nung time na yon, no? So kaya si Apostle John nakapag-minister siya dito eh sa mga nag-exist na na church. So nung habang dinidikta to ni Jesus kay John, isipin mo, 7 kopya ito na ginawa ni Apostle John. Sa buong Revelation, 7 ito na ginawa niya, tigi-tigisa, dalhin to sa bawat isang church. So ang galing, no? Hindi natin alam kung ilang taon niya to ginawa. So hindi natin malalaman, pero yun ang power ng Diyos eh. Nagpakita, nagbigay ng vision si Jesus Christ kay John na isulat ito ang kasalukuyan nangyayari at nung mga susunod pang mangyayari.
7 kopya ito na ginawa ni Apostle John. Binigay yan isa-isa sa 7 churches. So again, nung Thyatira, no, ito nung list significant na maliit na bansa lang, na bayan, pero binigyan pa rin siya ng importansya ng Lord. No? In fact, ito nga pinakamahaba eh. Nung binasa natin, ang haba, no? Sa lahat ng 7, itong pinakamahaba. Pero siya ang pinakamaliit na bayan. Less significance nga eh. Pero alam natin noon, usong-uso dito nung mga idols, ng mga worship sa mga Diyos-Diyosan, no? Nung kanilang Diyos doon is si Apollo. Si Apollo, which is God, Son of God. Anak siya ni Zeus. Hindi ni Sion, ni Zeus. Na Diyos din. So anak siya ni Zeus, si Apollo. Siya ang tawag sa kanya, Son of God. So dito makikita natin babasahin ko nung verse 18, no? Dito man tayo, no? And to the angel of the church in Thyatira write, the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and his feet are the like of burnished bronze, says this. So ito nung title. Kasi ito lang ng outline ng pagsusulat ni Kristo sa 7. Isa lang. Nung introduction niya, nung title niya. Tapos nung kanyang commendation, admonition, and then rebuke, at nung warning, at nung reward. So yun lang lagi. So itong title na binibigay niya, iba-iba yan sa bawat churches. Nung title na binibigay niya, kinoconnect niya sa political, or minsan sa geographical, or minsan sa mismong kondisyon ng tao. Kung anong kondisyon nila, yun ang binibigay ni Jesus Christ na kanyang title. So dito mga kapatid, ang binigay niya, the Son of God. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos ng Thyatira, kanyang patron God, Son of God, si Apollo. So pinapakita ni Kristo dito, ako ang totoong Son of God. So kinoconnect niya ng sarili niya doon sa kondisyon ng church. Kinoconnect niya yun. So ito pa ang mabigat dito, kaya sabi ko mabigat eh. The Son of God who has eyes like a flame of fire and his feet are like burnished bronze. Anong napipicture nyo sa mata ng ating Panginoon na ito nung vision na pinakita ni Jesus Christ kay John? Eyes like a flame of fire. Tingnan natin sa chapter 1 ng Revelation, no, verse 13 to 15. Ang ganda ng connection dito, mga kapatid. Sa 13, no? 13 to 15, chapter 1. No? And in the middle of the lampstands, I saw one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and girded across his chest with a golden sash. His head and his hair were white like white wool, like snow, and his eyes were like a flame of fire. 15, his feet were like burnished bronze, when it has been made to glow in a furnace, and his voice was like the sound of many waters. So napapansin nyo, kinonect lang ni Jesus Christ, no, sa chapter 1. Pero anong napansin nyo? Ang ginamit niya dito, same statement, pero Son of Man. Napansin nyo? Pagdating dito sa chapter 2, nung susulatan niya nung Thyatira, ang ginamit niya is Son of God. Alam niyo kung bakit? Sa Son of Man, ito nung kanyang humanity. As a Savior, caring, mapagmahal, loving Savior as a servant. Yan ang kanyang kinonect. Pero pagdating dito sa church ng Thyatira, na kung saan i-connect niya, kumbaga titingnan niya kung anong mga ginagawa ng mga tao sa Thyatira as a form of judgment, ginamit niya Son of God. Why? Dito, Son of God, i-assert na niya ng kanyang deity. As the Son of God, na siya ang Savior and at the same time, siya rin ang righteous judge ng bawat isa sa atin. So, flame of fire, nung mata niya, ang ibig sabihin nun, walang makakaligtas sa atin dito. Walang makakaligtas sa atin dito na alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Kagaya nung sa Ephesus, He walks through the church, He walks. Alam niya nung in and out natin, alam niya nung buong buhay natin, kaya nga wala tayong maitatago sa ating Panginoon.
Yun ang mata niya na kung saan nakatingin sa bawat isa sa atin as a form of judgment. Kung nakaraan, like a two-edged sword, judgment pa rin yun. Kaya nga sabi ko, continuation lang. Ngayon naman, like a flame of fire. Pati ng burnished bronze. Dito kasi sa Thyatira, ang kalakalan dito, nung kanilang business, na nagbo-boom doon, nung purple dye, alam niyo yun, di ba? Nung purple dye, pati itong mga burnish. So dito, sa lugar na ito, madalas mo makikita ng mga naglalagablab na pugon. Kasi nga nung tinutunaw ng mga silver, copper, kasi yun ang business nila, gumagawa sila ng mga figure. At isang prominent figure dito sa Thyatira na nagtitinda siya ng purple dye, si Lydia. Nabanggit ito sa Acts 16 yata, Acts 16, nung si Lydia. Ito nung si Lydia ang kauna-unahang Christian convert from European soil. Siya ang kauna-unahang na-record na na-convert from European soil. Diba, nasa Asia ito, no? So, ito nung ginamit ng Lord, binuksan ng Lord ng puso niya para maintindihan ng gospel. Although may knowledge niya sa Diyos, kagaya ni Apollo, pero wala siyang knowledge tungkol kay Kristo, nung kanyang full deity, nung power ng kanyang death and resurrection. Wala siyang knowledge yun. Pero dito binuksan ng Diyos nung puso niya. Kaya nga pansinin nyo, kung hindi bubuksan ng Diyos ang ating puso, may hirapan tayo. O hindi tayo makakaintindi ng kanyang salita. Kaya nga, paano tayo mag-pray sa mga mahal natin sa buhay na maligtas? Paano tayo nag-pray? Paano natin sila pinapanalangin? Nabuksan ng Diyos ng puso nila. Nakatulad natin. Binigyan lang tayo ng chance ng Lord. Kinahabagan lang tayo na binuksan ng puso natin, kaya tayo naka-respond sa gospel. So, yun ang ginawa kay Lydia. So, si Lydia, nagtitinda siya ng purple dye kasi ito nung kanilang business doon. Nung purple dye, nung kulay na ano ba sa English? Nung purple, violet ba yan? Ito, mahirap kasi i-mix to. So, sila nakadiscover nan or sila ang naka-invento na kinukuha to sa seashells, nung murex na tawagin, kinukuha lang nung pinakagat. Hindi lang alam kung ano pang chemical compound ang ginagamit nila, kaya nakakapag-produce ng ganyang kulay. So imagine mo, may kita mo ng connection, mababasa rin natin na si Lydia galing doon. So ang tanong, paano nagkaroon ng Christian church sa Thyatira? Sabi na ibang mga theologians, possible. Si Lydia. Possible siya kasi nabuksan ng puso niya ng Lord, nakaunawa ng salita ng Diyos. And then pagbalik niya doon, maaaring doon nagumpisa ang church na ito through the Apostle Paul. Kasi na-recordan sa Acts 19, the whole of Asia heard the gospel. Buong Asia nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul at ng iba pang mga apostol. So yun ang background lang ng Thyatira na kung saan makikita natin nung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Lydia, na kung saan may connect natin na siya ang possible na dahilan kaya nagkaroon ng church sa Thyatira. So ito na sa verse 19. So ito na, I know your deeds, and your love and faith and service and perseverance, and that your deeds of late are greater than at first. Stop na tayo sa 19, no? Ito nung attributes na nakita ng Diyos sa mga Christian sa Thyatira, no? Pansinin niyo, partner, ang ganda ng pair nito pares na pares no? Nung love, service, faith, endurance, no? So, hindi ka makakapag-service sa tao, sa kapatiran mo kung wala kang love. Nung totoong love, may hirapan kang gawin yon out of love. Kaya nga, pinaris ng Lord to. Ito nakita niya sa mga Kristiyano sa Thyatira. Ano pa? Nung faith, endurance, or perseverance. So, tingnan mo, kaya tayo nagpe-persevere, kaya tayo nagpapatuloy, kaya kahit anong problema meron tayo, bumabalik pa rin tayo dito. Sa lakas ba natin? Sa faith. Kaya tayo nagpe-persevere. Ito, by the way, ang pinaka heart and soul ng sulat na ito, to those who will overcome, nung faith. Yun at yung labanan dito nung pananampalataya, those who will put their
faith, their trust in God, shall overcome. So, siya lang nakakaalam. So, tandaan natin, ang 7 churches na to, kahit sa panahon ngayon, mix yan. Hindi natin alam dyan kung sino ang totoo, hindi. Alam natin yon. Pero hindi na natin alamin pa kung sino ang totoo, hindi. No? Ang pinupoint ko lang dito is, eto nung, kaya nga in-address ni Jesus Christ itong sulat, in general. No? In general niya in-address ito na, kumbaga, kahit alam niya nung kanya, binigay niya pa rin ng kautusan, ng warning. Dahil nga ang buong Revelation is pagpapakita ng kanyang pagmamahal, ng kanyang habag at awa para sa isa't isa sa atin. Masakit man nung pagtutuwid ng ating Panginoon, pero nagpapakita lang yan na mahal niya tayo. Kaya nga tayo tinutuwid. Kasi nga, kaya nga tayo naging isa na sa pamilya eh. Family with God. No, kasi tinuring na tayong anak through Jesus Christ, through adoption. So, ganun din, sa literal na magulang, hindi mo pakikailaman nung hindi mo anak. Alangan namang pagalitan mo yun, hindi mo anak yun. May mga magulang yun. So, ito inalin tulad ni Jesus Christ nung kanyang tunay na anak. Itutuwid niya. Hahawakan niya. Kaya nga nung shepherd, nung mayroon siyang rod ba yun or staff, alam mo nung korte na may pagganon, no? Hook. Para yun sa mga tupa na nagiging wayward. Gaganunin yun. Minsan masakit. I can attest to that. Masakit ang pagtutuwid ng Lord. Pero ang benefits nun, spiritual. Ang pagtutuwid ng Diyos, masakit. Kaya wag na natin hintayin pa na ituwid tayo ng Diyos dahil ang pagtutuwid ng Diyos, minsan yan dahil na rin sa katigasan natin. Naglilinger tayo minsan ng matagal sa kasalanan. Gayong napakaliwanag na ng pagbibigay sa atin ng warning, pero hindi pa rin natin sa binibigyan ng tamang pag-iisip. So kaya nga sabi ko, mabigat ito, mga kapatid, pero alam ko naman na naumpisa na kanina sa presiding pa lang presider pa lang natin kanina sabi ko, tutuloy ko lang to Lord, tutuloy ko lang. Kasi kailangan natin to mga kapatid. Sabi nga na isang pastor o theologians, no? Nung mundo, hindi na natin alam kung anong nangyayari, no? Kapag nagkaroon ng pagbabago economically, geographically, politically, unstable na yan, no? Worse na ang darating yan. Kapag nandun na tayo sa ganung sitwasyon, dapat magkaroon na tayo ng extreme na faith. Extreme na kailangan natin. Dito sa 21st century, dapat meron na tayong extreme. Kagaya sinabi ko kanina, dapat maglagay na tayo ng line. Kung saan ba talaga tayo. Ito nung turo nung nakaraan eh. Magbigay na tayo ng line kung saan ba talaga tayo. It's either sa Diyos ba tayo or sa mundo. Itong sinabi ni Joshua, diba? Choose you this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. So, eto na yun. We must draw the line. Saan ba talaga tayo? Kasi sayang lang eh. Diba sabi sa nakaraan, isusuka rin lang tayo. Masakit yon mga kapatid. So ito ang tututukan ngayon ng Lord dito sa sitwasyon sa Thyatira. Kaya ang ginamit niyang title dito, kanyang ginamit sa introduction niya is yung eyes like a flame of fire. Walang makakalagpas, walang kasalanan na hindi niya makikita. Yun ang pinaka-purpose nito. So I know your deeds and your love and faith. Nabasa ko na ito. So idadagdag ko lang, no? Sa bawat 7 na to, iba-iba ng kanilang strength and weaknesses, no? Iba-iba ang strength and weaknesses. Katulad sa Ephesians, sa Ephesus, nung unang mga taon nila, nakita mo nung solid nila sa theology, sa doctrine, walang mga false prophet, mga self-acclaimed apostles na umubra sa kanila. On the spot, outrightly, nire-rebuke nila. Unlike dito naman sa Thyatira, ang ganda naman ng service nila. Kumbaga, lalo pa nga silang gumandang service eh. Habang tumatagal, naging magandang service nila eh. So, ibig sabihin na meron din katotohanan na naririnig sila ng salita ng Diyos. Totoo rin na narinig nila. So, nakikita mo, kumbaga sabi nga, vibrant itong church na to eh. Nagpapatuloy sila, unlike sa Ephesus, lumamig bandang huli. Ng mga believers sa Ephesus, nawala nung love, di ba?
Pero sila habang tumatagal, naging sigasig ng paglilingkod sa pagtutulong sa mga kapatiran. So kumbaga, mapapadan ka sa church na to, masarap maging miyembro eh. Dito sa Thyatira. Pero napakaikli lang nung nangyari pala. Kasi pagdating sa 20, "But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads my bondservants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols." So, meron silang faith, meron silang love, pero anong problema sa kanila? Anong tolerance? Doon naman nagka-problema. Itong si Jezebel, hindi niya ito tunay na pangalan. Pseudonym lang ito. Pero literal ito na, sabi ng mga pastor, no? Ito si Jezebel, kalinya ito ng si Jezebel sa Old Testament, sa 1 Kings. 1 Kings, no? Si Jezebel, no, asawa ni King Ahab, the wicked, no? Kaya siya naging wicked dahil dito kay Jezebel, na napakasamang babae. Siya nagdala ng Baal worship sa Israel, na ipasok nung spiritual adultery, spiritual idolatry, hanggang sa nagkaroon ng judgment sa Israel dahil dito kay Jezebel. Kumbaga, napaikot niya ng asawa niyang si King Ahab. "But I have this against you, you tolerate the woman Jezebel." So ito, umpisa pa lang ng 1st century, nakita mo na nung problema kapag inalaw ang isang babae na magturo. No? Alam ko marami ang iba-iba tayong pananaw doon, no? Pero dito, pinapakita dito na maaring itong babae ito ma-impluwensya sa loob ng church. May impluwensya siya. Kasi na-tolerate siya eh. So maaring powerful to, kilala ito dito sa church na to, at hanggang sa dumating na tinolerate na siya ng mga leaders na, sige, magturo ka. Nagtuturo ito, hindi lang, at ang isa pang powerful, no, power na nakita sa kanya is self-proclaimed prophetess siya. So siyempre kapag sinabi mong prophet ka is, you represent God, di ba? So isang dahilan yun, kaya siguro tinanggap nila na, siguro, power to, magaling ito. Kasi ang masakit dito, ibang inintroduce niya. Dito sa Thyatira, ibang gospel ang inintroduce niya dito. So, sa mga believers doon, ito nga medyo pag ganun mahirap intindihin Parang mahirap paniwalaan na inalaw nila na ang babaeng ito na magturo at the same time, sinabi dito na kapag seduce ng act of sexual immorality doon sa mga miyembro. At ito nung mabigat na hindi pinalagpas natin, Panginoon, dito. Paano yun? Paano nangyari yun? Na nagkaroon ng gayong meron silang pananampalataya sa Diyos. So ang pinopoint dito mga kapatid, doon sa Pergamum, kasi konektado nito, sa Pergamum, napaglabanan nila nung persecutions, napaglabanan nila Pati dito sa Thyatira, napaglabanan nila persecution. Kaya lang kapag hindi umubra sa persecution, nung kaaway, no, meron siyang ibang plan B. May plan B siya. Sa Pergamum, through sexual immorality rin, doon bumagsak ng mga miyembro. At dito rin, through false doctrine, itong sinasabing spiritual idolatry, dito ang nagkaroon ng kasalanan. Dito nakapasok ng false doctrine. Inalaw nila, kaya nga sabi namin dito, napaka-importante itong pulpito na kung saan sinong tatayo dito, kung anong sasabihin mo sa kalagitnaan. So yung nga, sabi ng mga Bible scholar, paano nangyari na inalaw nila nung ganong turo na mali? At babae pang si Jezebel. No? Isa yon sa mga inisip ko rin, paano yun, Lord? Sumusunod naman sila. In fact, inadmonish mo pa nga sila nung kanilang faith, nung love, pero ang wala pala sila nung kapit sa sound doctrine. Unlike naman doon sa Ephesians, sa Ephesus. Kaya nga sabi ko, iba-iba ng strength Iba-iba mga strength ng bawat churches. Iba-iba kasi mga background natin, mga denomination. No? So alam niyo ba kung gaano kasama si Jezebel sa 1 Kings? Napakasama niya. Alam mo ang parusa sa kanya? Itinapon siya sa bintana dahil sa kanyang kasamaan.
Alam niyo naman, pinapatay niya ng mga propeta ng Diyos, di ba? Nung labanan nila sa Mount Carmel, di ba? Alam natin yung kay Elijah. No? Si Jezebel yun. Natakot na si Elijah eh. Kasi powerful to si Jezebel doon eh. So inhalin tulad siya dito. Dito sa Thyatira na nakapasok si Jezebel sa pulpito, sa church. Kaya nakapagturo siya ng false doctrine eh. So doon din sa Old Testament, ganun din ang ginawa. Dinala ni Queen Jezebel nung kanyang Baal worship doon sa Israel. At yun naging pagbagsak sa kanya. Alam mo, judgment sa kanya, tinapon doon sa bintana. At pagkabagsak niya, naapakan ng mga kabayo, trampled down by horses. Nung kukunin niya nung bangkay niya, buto na lang, kamay na lang, at nung paa na lang natira. Ganong kasama to si Jezebel. Kaya umabot siya sa ganong parusa ng ating Panginoon. So, ito ang mabigat dito, mga kapatid, no? I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality. Hindi natin alam kung paano binigyan siya ng chance ng Lord na magsisi. No? Pero sinabi, binigyan siya, pero ayaw niya eh. Minsan tayo ganon. Pag nasa kasalanan tayo, siyempre, mayroon bang kasalanan na masakit? Wala eh. Ang kasalanan, masarap yan. Kaya nga, ino-offer yan ng mundo eh. Masarap yan. Hindi ka alis dyan muna eh. Kasi alam mo yan, masarap eh. Pero binigyan siya ng Diyos ng chance to repent, pero hindi siya nag-repent. Tapos eto ang kanyang mangyayari, no? Behold, sa verse 22, behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. 23, and I will kill her children with pestilence, and all the churches will know that I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your deeds. Ito yung sinasabi kong mabigat. What we sow is what we reap. Ito ang nangyari sa Thyatira. Ito si Jezebel, binigyan siya ng Diyos na mag-repent, pero hindi siya nag-repent. So itong children, ito spiritual children niya to, kasi sinulat to ni Paul, 40 years na nag-exist ang Thyatira. So ito na nung mga anak, spiritual anak na to, nung bawat generation na seduce niya to commit sexual act dito sa church ng Thyatira. Siguro nagtataka kayo, paano niya naituro? Anong klaseng false doctrine nito? Kasi sa verse, ko pa ito isasabihin, ito nung deep things of Satan. Itong deep things of Satan. Ibang gospel to na tinuturo niya. In fact, kinompronta na ito nila Paul eh. Nila John, nung panahon nila, talamak na itong ganitong kaisipan. Ang tawag dito ng Gnosticism. Gnosticism ang tawag dito. So behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. So meron pa rin chance eh. Nagbibigay pa rin ng Diyos ng chance to repent. So bakit ko sinabi itong mabigat? Kasi throughout the Scripture, all the New Testament, merong degrees ng kasalanan. Merong degrees siya, although isa lang ang kaparusahan. So from Old Testament to New Testament, kapag dilatag ng Diyos, pag nagdil ang Diyos ng kasalanan, lagi ito ang nasa top. Sexual immorality and idolatry. Parehas yan. Spiritual idolatry, kasi bakit siya parehas? Spiritually, kasi ang Israel, ginawang asawa yan ng Diyos, pero dahil sa kanilang spiritual adultery, through idols, dinivorce siya ng Diyos, ang Israel. Dinivorce. Kasi ganun, pantay yan, adultery, physical adultery, and spiritual adultery, sa Diyos pantay yan. Itong deadly sin to. Mabigat tong kasalanan na to. Sexual immorality. So sa mga list na yan, lagi yan nasa top. At sinabi pa nga ni Paul, pagdating sa Galatians, niredefine pa ni Paul eh. Nung sexual immorality, hindi lang adultery. Fornication, perversion, bestiality, homosexuality,
So, inisa-isa yun ni Paul. Sabi niya, mga gumagawa nito will not inherit the kingdom of God. Ang gumagawa nito, mga kapatid, pagan. Ginagamit ito sa worship nila, pagan worship, sa mga ritual. Kaya nga, ang galit ng Diyos, binibigay niya dito sa church. Bakit? Ano sinabi ni Peter? Tingnan natin sis, para makita natin. 1 Peter 4:17. For it is time for judgments to begin with the household of God. And if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Judgment must come first dito, sa church niya. Kasi ito na pinurchase ng dugo ng anak niya eh. Itong church na to, kaya dito sa church na to, dito ka makakarinig ng ganitong dealing sa kasalanan. Bakit sa church na ito? Sa labas ba may magsasabi sa'yo na masama yung ginagawa mo? Sa mall, pag nasa mall ka, may magsasabi ba sa'yo, masama yan? Pag nasa sinihan ka, may mapapanood ka ba na magsasabi sa'yo, masama ang kasalanan? Sa park? Sa mundo, wala. Sa church. Kaya expect nyo, kapag ang church hindi nagsabi ng ganito, malis ka na. Sa kasalanan, kaya binigay, kaya namatay si Kristo sa atin. Tandaan natin yan. Dahil sa kasalanan, mga kapatid. Dahil sa kasalanan, nabayubay siya sa krus. Kaya anong expect mo sa atin? Magiging masaya lang tayo? Eh bro, lahat na lang ng turo mo, mabigat. Eh ayaw ko nga rin to eh. Kasi sa akin din to unang babalik eh. Kaya nga sinabi ko sa kanila, may pagkakataon na ilalagay ka ng Diyos sa isang posisyon na hindi ka komportable. Dinagay ako ng Diyos dito kasi I can attest to that na ang Diyos God is not playing around sa kasalanan. Hindi siya nagpe-play around sa kasalanan, mga kapatid. Darating at darating may consequence kung hindi tayo magbabago. Umiiyak tayo. Tama yun. Yung ba ang true repentance? True repentance is turning away doon sa kasalanan na iniiyakan mo. Tulungan ka ng Diyos kasi hindi mo kaya. But do not linger in that sin, or else God will hand down His judgment. Naramdaman ko yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, masakit. Ito, na ako tatayo. Imagine mo si King David. Si King David na nga, a man after God's own heart. No? Nagkasala si King David. Sexual immorality. Pinapatay pa niya ng asawa. Pinatawad siya ng Diyos. Pero nung consequence, andun. Andun ang consequence. So yun ang mga kapatid, doon dinidil dito ng Lord sa atin, sa church na to. Kaya kung bakit, hindi ko nga matakasan eh, nung sa outdoor natin, eto rin yun eh. Tapos nung pinili ko itong 7, hindi ko akalain na meron din pala itong ganito. Hindi ko siya matakasan. Bakit? Kasi dinila ko dito ng Lord. Yun ang gusto kong makuha nyo. Huwag kayong dumaan, huwag kayong humantong sa ganon sitwasyon. Ang Diyos, mapagmahal siya. Pero masakit siya mamalo dahil anak niya tayo. Masakit siya. Anak niya kasi tayo. Pero ang kagandahan, mga kapatid, kapag nagdidil ka, hindi ka niya sasamahan, hindi ka niya pababayaan. Sasamahan ka ng Diyos during doon sa ordeal na tinutuwid ka ng Diyos. Kaya nga sa akin, nag-benefit to, spiritual eh. Sa akin, spiritual ng benefits nito. Sa akin. Naiyak na naman ako. Pasensya na, no? Kasi mga kapatid, ito ang sinasabi ko na hindi ako komportable. Nilagay ako ng Lord dito. Pero may purpose ito. For His glory and for our own good. Yun naman lahat eh. Yun naman lahat eh. So ito nung sulat sa Revelation. Mabigat siya, pero God is still reaching out sa atin. Diba si Jezebel, binigyan ng chance magsisi, but she refused. So tayo ganun din. Paano ba ang pagdidil sa atin ng Lord? Ano ba narinig? Nalalaman natin. Anong reaction natin sa Lord? Na, hindi niyo ba napapansin? Lagi ang holiness
ang pinupoint sa atin ng Diyos? Nung tinuro ni Brother Barry nakaraan, nung nabanggit niya ng sinners in the hand of an angry God, si Jonathan Edwards, mabigat ng turo na yun, pero ginamit na ng Lord, nagkaroon ng great awakening nung panahon na yon. Kasi mahirap nung church, wala nang ginawa kundi ngayon ng mga masasaya na lang lagi. Hindi na masaya. Pero ang gawin na to, ni-establish to, after ang Diyos sa kaluluwa ng bawat isa. Sa kaluluwa natin, sa kondisyon natin. Kasi hindi natin alam, darating pa na, tatayo tayo sa Lord, haharap tayo sa Kanya. Judgment ng Diyos, dalawa yan, physical saka eternal judgment. He can do both. Sa physical judgment, andyan yung kanyang pagtutuwid at andyan yung consequence ng ating actions. Pero pwede ka nang isave dyan at higit sa lahat, isave ka sa eternal judgment ng ating mga kaluluwa. Kaya ito nung pinupoint dito, na patuloy, bakit paulit-ulit itong naririnig sa atin ng Diyos, ay pinaparinig sa atin ng Diyos. Kasi sayang ang ating pagiging Kristiyano. Kaya ganyan sinabi kanina sa person, natuwa talaga ako, Sister Eileen, kanina. No? Ang hirap mag-share kung hindi naman nakikita sa buhay mo. Isipin natin yon. Ang hirap. No? Ang nangyari na lang kasi sa atin, kampante na tayo na kagaya ng nakaraan, mabigat yun. Kampante na tayo. Akala natin, umaatin tayo, is okay na yon. Guarantee na yon. Naligtas na ako. Hindi. Ano sinabi dito, di ba? I know your deeds and your and I will kill her children with pestilence, and all the churches will know that I am He who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your deeds. Alam ng Diyos, nung isipan natin, lahat yan alam ng Diyos. Alam niya bawat isang private lives natin. Alam niya yon na hindi tayo makapagtago sa Lord. No? Alam niya, ibibigay niya kung anong ginawa natin. Good or bad, ibibigay. Di ba sinabi ni Apostle Paul yan sa Corinthians? Darating pa rin, tatayo tayo sa judgment ni Jesus Christ. Everything na ginawa natin sa katawan natin, good or bad, pananagutan natin yan. Siyempre, nung good, blessing yon. I will give to each one of you according to your deeds. Ito nung deeds na to, basis to para sa future judgment natin. Basis yan. Nung ginagawa natin, basis yan para sa future judgment natin. Pero itong deeds na to, nung works na to, hindi to magliligtas sa atin, nung good works, hindi. Bunga lang ito ng ating salvation. Pero nung ating actions, may kinalaman yan pagdating sa judgment. Kung tayo ba yung magpapatuloy sa Lord, on and off lang ba tayo, kagaya ng nabanggit ko nakaraan? Warning ito sa atin, mga kapatid. Ang Diyos hindi siya naglalaro. Jesus Christ is not playing around with this sin. Ano pa nung isa about sa sexual immorality? Idol. So nung na-delivered tayo from Catholic, no? Sa maling turo ng Catholic, alam natin, hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Yun lang ba yon? Na hindi na tayo sumasamba sa mga images? Itong idol na to, may mas malalim pa dito. Itong sinasabi na to, may malalim pa dito. Hindi na tayo sumasamba sa mga cross na mayroong nakapako pa. Hindi na tayo sumasamba yan. Pero unaware tayo sa bawat araw ng buhay natin na nakakapaggawa tayo ng mga idols. Tingnan mo sa 1 John 2:16. Ito na modern day idol ito eh. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and pride in possessions, is not from the Father, but is from the world. Unaware tayo dyan. Kasalanan na to, dyan pa lang kasalanan na to, pero idol yan, mga kapatid. I-connect nyo yan sa greatest commandment. To love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Hindi natin ito mape-perfect, pero ano ibig sabihin nun? Matya-check mo eh, ang Diyos ba, siya ang number one sa atin? Kasi ang idol, if you desire more than God,
sa material na mga bagay. Hindi naman masamang ang blessing. Ang material, blessing yan eh. Nung mga technology, hindi rin masama yan. Blessing din yan. Pero kapag nag-desire ka more than that, more than sa Diyos, examine natin, no? Examine lang natin. Total, naandito na rin tayo, no? Sasabihin na rin natin, no? It's all about yourself yan, eh. Tayo yan. Minsan tayo ang Diyos. Tayo ang Lord. Kaya nga alam nyo, konektado pa rin sa pag-aaral natin sa Romans. Paano mo sasabihin na Jesus is Lord? Ano ba ang Lord? Panginoon ng ating buhay. Hindi lang siya tagapagligtas, siya pa ang Panginoon. Kasi dati slave tayo sa sin eh. We were delivered from that through the blood of Jesus, and now we are slave to Christ, to His righteousness. Kaya siya ang ating Panginoon, siya ang ating Lord. Kaya nga when you confess Him with your mouth that Jesus is Lord, alam mo ngayon kung anong ibig sabihin ng Lord. Siya na ngayon ang Panginoon mo, hindi lang sa isang part ng buhay mo, kundi sa lahat ng part ng buhay natin. Kaya nga sinabi, di ba, to love your God with all your heart, with all your mind. Doon, check mo yun eh. Mas mahal ko pa ba ang Diyos kaysa dito sa, busy ako ngayon, dito sa bagay na to? Maliit lang to, minsan unaware tayo dyan. Pero ito nagkokos sa atin to draw us out from God. No? Yun ang nagiging dahilan. Unaware tayo dyan na nakakapag-commit pala tayo ng idol. Idol worship. No? Check natin maigi yan, mga kapatid. I will give to each one of you according to your deeds. But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold to this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them, I place no other burden on you. So ito nung dadaan natin, nung deep things of Satan. Ito nung present ni Jezebel dito sa church ng Thyatira. Hindi lang sa Thyatira. Sa panahon ni Paul, na-record sa Acts, sa panahon din ni John, kinontra na nila ito eh. Ito nung doctrine ng Gnosticism during the 1st, 2nd, 3rd century. Alam niyo yung Gnosticism, sa Greek word, to know, knowledge. To know, knowledge, no? Kaya lang, ang ibig sabihin to, dualistic to eh, dualism to, na ang ibig sabihin, itong material world, physical world, pati ng spiritual world, no? Ang physical, inherently evil siya. No? At ito namang spiritual, ito nung nasa higher plane. Ito nasa taas. So ngayon, ibig sabihin nila, in-incorporate nila ito through Christianity. Kaya nga, deceptive siya, saddle siya kung titingnan mo eh. No? Kasi kinoconnect pa nga ito sa Christian teaching eh. Nung during those time. Kaya maging maingat tayo dito. Alam mo ang pagkakaiba nito, hindi ito Christian, un-Christian ito. Kasi ito nung pumapasok nung sa Nicolaitans na nabanggit ko, ito nung, okay, Kristiyano ka na. Since Gnosticism, ang naniniwala sila, no, paniniwala nila, kahit anong gawin mo sa physical body mo, wala na itong epekto sa'yo kasi nasa spiritual realm ka na. Nasa higher realm ka na. So whatever you do dito sa katawan mo, ito nung pine-present ni Jezebel eh. Ang sexual lang ba para sa ang sex lang ba para sa mag-asawa? Hindi. Ito ang mas malalim pang katuruan. Ito ang ipinasok niya sa Thyatira. So ito nung hyper grace, di ba? So mula noon hanggang ngayon, umikot lang siya. Nagpalit lang ng anyo, pero yung pa rin nung kanilang paniniwala na ligtas na tayo, di ba? When sin abounds, grace abounds more. Totoo naman yun eh, pero mali ang kanilang application. No, kahit anong ganun sa physical mo, wala yan, kasi mabubulok din yan eh. Matatapos din yan. Nasa spiritual na level na tayo. Ito nung kanilang pinopromote noon. Very dangerous to, kasi ngayon, marami pa rin sumusunod dyan. Maraming miyembro yan. At nung iba, Kristiyano na-adapt yan. Yung tinatawag na hyper grace. Itong binabato sa mga reform. Pero hindi ganun ang reform. Alam natin yun. Mahigpit nga tayo eh. Paano natin sasabihin hyper grace?
Doon nga natin tinitira yung mga ganyan. So eto nung sinasabi nila na kahit gumawa ka ng kasalanan dyan, wala ka na magagawa dyan kasi nasa spiritual na side na tayo. So in-incorporate ni Jezebel, kaya marami siyang nasidus. Pati sinabi niya, pati mga bondservant ng Lord, nadaya niya, committed adultery with her. So itong sinasabi na I will kill your children, itong spiritual children ito. Kasi tumagal ito ng mahabang panahon eh. So maraming na-deceive. So ganun katindi ng ganitong pandaraya ni Satan. Noong panahon na active na, ngayon, lalo na ngayon sa panahon natin. Kaya maging maingat tayo. Yun ang deep things of Satan, no? So kapag, etong delikado kapag meron kayo nakasalubong sa labas na i-represent niya mas malalim na gospel, mas malalim sa mga teaching ng mga apostles, or sila mismo ang apostles, may ganun sinasabi nila sila apostles, which is tapos na. Matagal nang tapos ng mga apostleship. So maging maingat tayo doon. Kasi meron pa silang pine-present na mas malalim pa. Doon nila yun ipapasok. So ito nangyari sa Thyatira. Tinolerate nila nung maling doktrina na yon. Na kung saan sa Ephesus naman, in fairness naman sa Kristiyano sa Ephesus, hindi umubra ng ganong doctrine. On the spot, nire-rebuke kagad nila yon. Nire-rebuke nila yon. So ito na, no? Malapit tayo matapos. And to those who do not hold to this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them, I place no other burden on you. Nevertheless, what you have, hold fast until I come. So ito nung sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit na dalawang klase ang nasa loob ng church. Isa nung may totoong pananampalataya at isa nung hindi. Nung inumpisahan ko itong aralin, kasi lagi kong pinahawakan, examine yourself. Bakit ito sinabi ni Apostle Paul? Bakit ito sinabi nila Peter? Examine. Ba't nga ba? Ba't ba kailangan natin examine? Hindi ba tayo kontento na tinanggap na natin si Kristo as Lord and Savior? Bakit kailangan natin examine ang ano natin? No? Inano ko Ang katotohanan pala, since alam ng Diyos nung Kanya, ibibigay niya pa rin nung kailangan nating marinig. Nung repent. Kasi darating din ang panahon, kagaya ng sinabi niya ni Kristo, darating ako dyan. At ibibigay ko sa inyo kung ano ang ginawa niyo. Nung pagdating nito, hindi lang to nung sa second coming. Pagdating nito nung kanyang pagbapataw ng kanyang judgment. It's either nung buhay natin or it's either nung bibigyan kanya ng retribution sa ginagawa natin. Sexual immorality, idolatry. Yan nung dalawang kasalanan na mabigat na binigyan ng emphasis ni Jesus Christ through the church ages. Serious ang kasalanan na ito, mga kapatid. Serious siya. Kung wala man sa ating gumagawa nun, purihin ang Panginoon. At kung meron man, dapat time na, mga kapatid, na ayusin natin to. Ang hirap, mga kapatid, na dumaan kayo sa punto, kagaya na sinabi ko kanina, na mararamdaman nyo nung pagtutuwid ng Lord. Blessing yon. Kaya lang, haharapin mo talaga ng consequence. Those who will linger long doon sa kasalanan, it's high time for us now, mga kapatid, to take heed dito sa warning na binigay mismo ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. No? Napakasimple lang, ulitin ko nung Revelation, napakasimple lang. Pinapakita ng Diyos. Kasi evaluation to Evaluation niya ito sa bawat churches throughout ages. No? Andun ang papagmahal pa rin ng Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon
sa bawat isa sa atin na ayusin, ipagkatiwala sa Kanya ng ating buhay. No? So malapit na tayo matapos. No? So 26, He who overcomes and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to pieces. As I also have received authority from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito nung binigay mong nung nakaraan na verse. Ito na nung blessing to those who will overcome. Kasama natin ang Panginoon na maghahari. Pangako niya yun sa atin, mga kapatid. Pangako niya yun. Kasi mahirap sa mundo. Nakakasawa na ng kasalanan. Kahit sawa na tayo, kahit wala na ng appetite natin, pero dahil naandito pa rin tayo. Kaya nga sinabi ni Paul, nung physical na to, groaning for our redemption. Doon lang magkakaroon ng kapayapaan. Kapag nasa presensya ng tayo ng Diyos, doon lang mahihinto ng kasalanan. What a glorious day that would be. Kasama mo si Kristo, nung inaawitan mo natin dito, araw-araw natin, tuwing linggo natin inaawitan, finally, makakasama na natin siya. Kaharap mo na siya ngayon, naawitan siya. At finally, wala na nung sickness, wala na nung pain, wala na nung suffering, wala na nung kasalanan. We will reign with Him. At siya maghahari sa atin with a rod of iron. At ito nung morning star, ibibigay niya sa atin. Gift. Si Jesus Cristo na morning star. Siya ang pinaka-gift na makukuha natin na sapat-sapat na wala dito sa mundong ito. Pag dumating ng panahon na yon, sinabi ni Peter, nag-dawn na sa puso natin ng morning star. Nag-dawn na yon. Pero pagdating doon sa langit, nung fullness, nung completeness ni Jesus Christ, doon mo siya mararamdaman. Christ is worthy. Worthy talaga si Kristo. Siya ng gift na ating panghahawakan. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Lahat tayo dito may tenga, di ba? Lahat tayo may tenga. Although mahina nga lang ng iba. No. Ang wari na ito is para lahat sa atin. Those who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Anong sinasabi ng Spirit sa churches? Repent. 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 Yun lang po mga kapatid. Tayo lahat pumikit.